So what's up mga kumaga, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, January 30, 2024. Another request. Itong video na to is for February 2. At ito yung request ni Pito. So Manda Baliw versus Batang Rebelde. So ito itong battle na to masyadong naging controversy din to, naging controversial din to sa Facebook, no? Actually, yung mga battle dito sa Vuelta, sa Ahon, hindi ko pa talaga napapanood, no? Yung mga nare-review natin, ayun pa lang talaga yung napapanood ko. Pero dahil sa Facebook, yung mga clips, napapanood ko yung iba. And yung mga comments doon, marami talagang nagsasabi na, to be honest nabasa ko, maraming nagsasabi na dapat daw kay BR yung panalo, kumagat daw sa pain si Manda. So titignan natin ngayon dahil papanoorin na natin siya, reviewin na rin natin siya at the same time. So tignan natin, gusto kong maliwanagan sa kung ano ba yung pinupunto ng mga comments, no? Kung ano ba yung pinupunto ng mga nanonood, kung bakit nila binibigay yung panalo kay BR dapat, no? So sabay-sabay nating i-judge, sabay-sabay nating ipanoorin yung battle na to. So shoutout Pito, Manda Baliw versus Batang Rebelde. Umpisa na natin to. So let's go. 2 minuto to, 5 ang hurado natin, non-tournament battle, Vuelta Balentong 10, unang banat, pakinggan natin, Batang Rebelde. Let's go. Game? Game! May nagtawag ng old gods. Kaya may lumabas na old guy Gago. na may old style at ugly face na ang sarap ipa-laminate para meron akong panakot sa mga daga doon sa aming place kapag holiday. Sa mga call time, ikaw ay laging late. Yan ang aking hate. Pag ako nag-assassinate, nuclear bomb, damay buong barangay, simulan nyo na mag-evacuate. I am great. Mga bars, sobrang heavy, parang may added weight. Sobrang pogi, kagabi si Ann Curtis, ang aking date. Pare, wait. Galing. Ito wala pang punchline doon. Nagpakita lang si Batang Rebelde ng rhyming scheme doon, which is sobrang ganda. Ang ganda nun. Ang ganda nung, alam mo yun, yung mga choice of words niya para i-rhyme doon sa isang word, no? Ang galing nun. So walang punchline pero nakaka-wow yung naging pinakitang skills ni BR doon sa part na yun. Wait, sobrang pogi, kagabi si Ann Curtis, ang aking date. Pare, wait. Di ako sanay magmulti ng ganong kahaba, kaya kailangan ko ng water break. Nagustuhan nyo ba yung line-up? Diba, napakaswabe? Pero Arik, bibigyan kita ng tip, pare. Huwag mong ibibigay si Lip kay Sir Deo, kundi may laplapan na namang mangyayari. Pero balita ko, tattoo artist. Lip, baka may Lip ta Sir Deo, baka may laplapan mangyayari. So sa mga hindi pa na nakapanood nung Jonas ba yun? Jonas versus Sir Deo. Yun ata, yun. Ahon 13, basta Ahon 13. Na-review na natin yun So napanood ko yun. Yun. Pumasok si Shaboy doon, naglaplapan sila sa stage. Sa mga di pa nakapanood, panoorin nyo yun. Yung battle or yung review ko, it's up to you. Lapan na namang mangyayari. Pero balita ko, tattoo artist ka daw. Kaso yung tinta mo malabo, kaya sablay ka gumawa. Huling tinatuan mo ng portrait ng baby, ilang buwan lang lumipas yung baby, tumanda. At speaking of baby, ganito itsura ng baby kapag hindi minahal ng magulang. Kasi real talk, yung mama mo, yung hatred niya sa'yo masyadong advance. Biruin mo, excited siyang ipagbuntis ka para lang maipalaglag ka kaagad. Kasi yung mama mo, aswang, manananggal, nakilalang pokpok sa inyong syudad. Manananggal, pokpok, ano tawag doon? Kalahating mababa ang lipad. Pero seryoso, laban nito sa FRBL kay Jans, nagrebat siya, ang sabi niya,
Kaya ako ninakaw yung saging kasi ikaw yung nag-utos. Laban niya kay Gameboy, nagrebat din siya at ang sabi niya, ibabalik ko yung hot sauce. Kaya ako yung ninakaw kasi ikaw yung nag-utos. Wow! Nag-recycle ng rebat para lang makapuntos. Hindi ko na maalala yun, no? So, na-review natin yung buong battle dun sa FRBL. Sa 1-up, kay Jans. Siguro 1-up naman siguro yun, no? Kung hindi naman sa 1-up, so, hindi ko pa napapanood yun. Pero kung sa 1-up yun, napanood ko na yun, no? Baka nakalimutan ko lang. Pero, props kay Batang Rebelde, kasi, bumaba pa siya or nanood pa siya, dumalo pa siya sa FRBL para pagandaan si Manda, and para sa akin sobrang nire-respeto niya si Manda as a battle MC, kasi kung hindi niya nire-respeto, hindi niya kumbaga hindi niya tinitignan na battle MC yun, hayaan na lang niya na gumawa na lang siya sa ng mga lines or ng mga bara or story. Pero ang ginawa ni BR dito, nag-research siya, pinanood niya pa yon laban niya ni Manda sa FRBL. So props kay BR doon. Sabi niya, ibabalik ko yung hot sauce. Kaya ako yung ninakaw kasi ikaw yung nag-utos. Wow! Nag-recycle ng rebat para lang makapuntos. Itong bobong rapper na sa pagkopya lang talented. O bakit? Yung mga ninakaw na linya mo, utos din ba yun ni Jonah sa Tryon Rems? O hindi? Wala bang katotohanan tong mga paratang ko? Ultimo nga dati mong nakalaban, puta, ninanakawan nyo. Ninanakawan mo. Laban nito, FRBL 1-up tournament. Kalaban mo si Enem. Ang sabi niya sa'yo, ginustong magka-moves ng Donggalo kaso mukha kang garapata. Mukha kang, ano nga ulit yun? Nalimutan ko Ginustong magka-moves ng Donggalo kaso mukha kang garapata sa Ghetto Dogs. Yun. Tapos nung laban mo kay C9, ilang taon na lumipas sa Motos, ang sabi mo naman, hinangad maging aso sa Ghetto Dogs kaso di tinanggap kasi mukha kang garapata. Ang galing. Bistado sa akin tong fake MC. So sa mga sinabi kasi ni BR dito, laban niya kay NM sa FRBL, tapos ilang taon na yung nakalipas, laban niya kay C9 sa Motus. Sa mga hindi nakakaalam, yun yung unang laban nila kasi naglaban na rin sila sa sa flip top, si Manda W versus C9, naglaban na rin sila sa flip top. Pero sa mga hindi nakakaalam, unang naglaban sila sa Motus. Check nyo yun, na-review ko na rin yun kaya alam ko yun. Na-review natin yun, pero yung mga lines doon ni Manda, medyo hindi ko na yun masyadong naaalala kasi parang first year ko pa lang ata yun sa pagko-content, sa pag-reaction video. So medyo ko na yun, nakakalimutan ko na. Pero props pa rin talaga kay BR dahil pinaghandaan niya talaga si Manda. Ang sabi mo naman, hinangad maging aso sa Ghetto Dogs kaso di tinanggap kasi mukha kang garapata. Ang galing. Bistado sa akin tong fake MC. Yon, di mo kinopya, nagkataon lang. Tawag doon? Destiny? Ulul! Mas masahol ka pa sa mga hip-hop content creator pag nagbuo ka ng rounds at nag-spit kasi nagko-compile ka lang ng clips tapos aasta kang legit. Weak. Kaya pag may sinabi siyang rebuttal, inulit niya lang yun. Pag may sinabi siyang magandang linya, kinupit niya lang yun. Di nyo napapansin, matagal na kayong niloloko ng lecheng yan kasi yung binayaran yung ticket, brand new, pero material niya, puro nakaw at second hand. Hindi ka rapper, isa kang scammer. Ang sarap mong pektusan, pero magre-rebat siya at makikita natin kung gaano siya naapektuhan. Galing. Second half, umpisahan natin sa comment sa second half ni BR. Ang ganda nun. Ang ganda nung pagkilatis niya. Ang ganda nung preparation niya kay Man W. Yun yung una ko masasabi doon. Then, yun. Yung paghahanda niya, yung preparation, sobrang binigyan niya talaga ng time, no? Yung mahahalata mo doon, kasi hinalungkat niya talaga yung mga last battle ni Manda. Then, yung mga rebattles ni Manda. Kasi hindi mo yun, kailangan mo pa talagang panoorin yung mga battles ni Manda para masilip mo yung mga ganong linya, yung mga ganong rebat daw ni Manda sa kalaban niya. Kasi kung ipa-pass forward mo lang yun, hindi mo yun maririnig, kasi kung nag-pass forward ka tapos yung na-pass forward mo hindi na
ano na na-spit na niya yun. So, kailangan mo talaga siyang panoorin lahat. Unless mga rounds lang ni Manda yung papanoorin mo, pwede naman yun. Pero still, nagbigay ka pa rin ng oras para paganda ng isang Manda Baliw, no? So, props kay BR doon. So, second half ni BR, para sa akin, sobrang effective nun, yung mga pass lines ni Manda sa kalaban niya. So, inano yun, dinisyon ni BR, at para sa akin tumama rin yun kay Manda Baliw. Tapos yung sabi ni BR na yung ticket brand new pero yung mga material nito gamit at second hand. So ang ganda nun, ang gandang parang bago sa pandinig ko yun, yung pag ganong linya. So props kay BR, sobrang ganda ng second half niya. Yung yung first half lang yung medyo para sa akin hindi ganoon kabigat kasi para sa akin naging para sa akin yung mga parang yung first half ni BR para sa akin nagkwento lang siya, walang mga punchline, ganon. Yun yung naging dating sa akin, story, tapos may konting slip ups pa pero lang naman yun, sobrang minimal lang naman yun. Pero ang pinaka nagmatter sa round na to is yung effectivity ng second half ni BR, yung mga line marking niya na ginamit or ninakaw daw, na recycle yung sariling linya. So para sa akin napaka-effective nun, kasi nga ako napanood ko si Manda sa FRBL, yung 1-up tournament doon. Napanood ko yung laban ni Manda kay C9 sa Moto. So familiar ako sa mga battles na binanggit ni BR, pero hindi ko na maalala yung mga lines na yon, no? Pero andun yung effort ni BR para halungkatin yung mga past battles niya sa amateur league. So props kay BR. Maganda yung second half, pero yung first half medyo hindi ganoon kapunto, kasolido. Mas okay, mas mabigat, mas malupit yung second half. So tignan natin kung paano ibabalik ni Manda to. Tapos yung ender pa, no? Yung ender pa ni BR na sa rebattles, kung paano naapektuhan. So ayos yun. Kino-corner niya si Manda Baliw dito, and tignan natin kung magiging effective yung pag-corner niya sa isang baliw. Let's go. Angas mo Pinagbibintangan ako magnanakaw. Mali yung paratang mo, baka kasuhan kita. Kalabang ko pala si Batang Rebelde, ang kantutero ng mga lola sa Cavite. Purmahan ay simple pero galawan ay terrible. Wanted to sa lugar nila sa kasong pagnanakaw ng dahon ng sili. Hindi ka ba nagsisisi sa pinangalan mo sa sarili? Batang Rebelde, tanginang pangalan yan, pang sine. Aking pang sine, gago. Aking napansin parang title ng lumang pelikula ni Robin Hoy bata, matanda ka na, obvious. Ako ang tunay na matanda pero mukha pa rin bata, Tom Cruise. Ilang taong ka na ba? 33 ka na, Maji. Sa katanong ko lang, meron bang rebelde na yung gupit laging 2x3? One-liner laban sa mahaba mag-set up. Ang manalo ka, hindi pwede. Yung setup ko, mabilisan lang, malaambos sa rebelde. Parang ito yung nakita mo sa balita. Brutal kang papatayin. Nakasuot ka man ng bulletproof, sa ulo kita babarilin. Ito pala si Marvin, ang hip-hop na dolphin. Gangster na walang gang. So, para ka palang hitman na walang gun. Kidnapper na walang van. Sikat na walang fan. Buntis na walang tiyan. Isa kang matalinong walang alam. Nung nakaraang eleksyon, binoto niya yung Picos machine. Hindi na ngayon, sir. Ngayong eleksyon, ang iboboto niya naman yung Pixer. Gumawa to ng jingle. Tangina, nagbabars pa. Gumawa din to ng gospel song, puta, may mura. Kaya ako tinanggap yung hamon na to kasi yung isang joker na nakalaban mo, sumikat, yumaman. Baka maging ganun din ako. Malay mo, nasa iyo ang swerte na parang duwende. Baka sakali lang mapagbuksan ng pinto kasi yung lock pala na kay rebelde. Halos lahat ng nakalaban mo sumikat.
Ikaw, yumabang. Halos lahat ng nakalaban mo nagkaroon. Ikaw, wala lang. Halata naman na naiinggit ka sa mga kasabayan mo kasi yung karir nila mas naging better sa'yo. Itong napag-iiwan ng veterano, napaghahalata ang veterano. Woo! Wala ka nang view sa iba't ibang liga, nag-blackout ka pa men. E di mas lalong dumilim ang iyong paningin. Palipat-lipat ka ng liga kung saan ka napupunta. Palaboy ka ba? Blackout. So, yun yung liga na hindi ko alam kung natuloy yung liga na yun eh. Sabi ko, papanoorin ko yun kasi ang daming MC yung nandun. Parang hindi lang ata 16 MC yung nandun eh. Basta ang daming MC no nandun. Tapos, yun yung pangalan ng Liga Blackout. Hindi ko lang sure kung natuloy yun kasi wala akong nabalitaan na finals na ba, champion na ba si ganito. Wala akong nabalitaan ganun. No, pero tignan natin, search natin yun ulit. Pero wala talaga nababalitaan about sa blackout. Kasi ano yun eh, ang laki ng price doon, 600,000 yun. 300,000 cash tapos water refilling station ata yung isa. Basta ano yun, 600,000 ata yun. So yun, wala na lang ako nabalitaan na ano eh. May laban si Espero doon against Sleep Cramp. Sabi nga ni Espero i-review ko daw. So, alam niyo naman kapag nasa tournament, gusto ko buong tournament. Kaya, inaantay ko talaga matapos yung tournament na yun eh. Kaso, hindi ko alam. Wala na akong balita yung about dun sa blackout tournament. Iba't ibang liga, nag-blackout ka pa men. E di mas lalong dumilim ang iyong paningin. Palipat-lipat ka ng liga kung saan ka napupunta. Palaboy ka ba? Itong rebeldeng NPA, hala, no permanent address pala. Tas yayabangan mo ko, di naman ako nagyayabang sa'yo. Nako, di ko nga pinagyayabang na undefeated ako. Nasasabihin mo, si Manda, puro lang patawa. Lagi na lang ganun. Estilo ko galing pa sa lumang panahon. Ano bang mali doon? Bagkos kung hindi nyo natatanong, binabalik ko lang ngayon yung komedyang nagpasaya sa inyo noon. Okay. Round 1. Ibibigay ko yung round 1 kay BR. Effective si Manda from start to finish ng round 1 niya. Pero sa punto, sa bigat ng suntok, ibibigay ko yun kay BR. Si Manda umikot yung round 1 niya sa kwela, sa komedya. Feeling ko sa sobrang nag-focus si Manda Baliw sa mga jokes, sa mga kwela or komedya na linya. Feeling ko nakalimutan niya na sumuntok, no? Feeling ko nakalimutan niya sumuntok. Feeling ko nakalimutan niyang gumawa ng isang linya or mga linya na direkta kay BR, na tatagos kay BR, na dudurog kay BR. So, ayun. Medyo hindi naging ganun ka-solid. Wala akong masyadong narinig na mga punchline. More on jokes talaga yung naging round 1 ni Manda Baliw. So, ayun lang. Ayun lang yung masasabi ko sa round 1 ni Manda. Kitang-kita nyo naman, no? Hindi ako masyadong nag-post doon kasi doon lang talaga tumakbo sa komedya yung round ni Manda. And I'm not against comedy. Fan ako niyan, pero sa ganitong battle kailangan mo maging balanse kasi kung puro ganun lang, yun talaga, may mga instances talaga na hindi magiging ganun kasolido yung round 1 mo kung more on jokes maglaland yung mga mga punches mo. BR, nagsabi ko nga nagustuhan ko yung second half niya. So siguro yung second half niya enough yun para matalo niya yung buong first round ni Manda Baliw. Kasi yun, ang ganda nung pagkaka-construct, ang ganda nung effort, ang ganda nung execution, yung transition, ang ganda nung performance ni BR. Even sabihin natin may konting slip up, pero sabi ko nga sa inyo, sobrang minimal naman yon, and non-tournament naman tong battle. And para sa akin, nakuha ni BR yung battle na to sa round 1, yung battle of round 1, nakuha ni BR yon. So i-scorean ko to ng 9-8 or pwedeng 8-7, pwedeng ng 9-7 pero props pa rin naman kay Manda.
maganda pa rin naman yung performance niya, kaya bibigyan ko pa rin ng 8 puntos yon. Pero yung BR, sabihin natin if na naging malakas yung first half niya papuntang second half, para sa akin kanya yon ng 10 points, pero dahil nga second half lang yung okay yon, para sa akin 9 lang yun muna. So 9-8 BR. Ano kung paano at pakinggan natin? Yo, sa mga sinabi mo, hindi ako natakot. Kaya ako binoto yung Picos machine kasi at least hindi yun marunong mangurakot. Pero sa tagal ko dito, nasaksihan ko na iba't ibang uri ng pagkulata. Kaya anumang meta, punyeta, imposibleng ako ay mauga pa. Kasi kada ikot ng rounds, I will adapt sa yung mga atake. Divine General Mahuraga. At ang tunay na pangalan niya, Nico. Kapag nasa stage, baliw. Nico, Baliw. Baliw? Good! Hindi, wag na natin. Wag na natin pag-usapan. Nico, baliw, tapos good morning. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy ni BR doon. Akata. Okay? So, wait lang. Akata yon, Akata. Basta sobrang weirdo ng iyong trip, yung asta mong ikaw ang pinakamagaling sa liga, iho ang toxic, feeling MVP tong Joker, hoy, di kasi Nikola Jokic. Ganda Feeling nun. Joker, kaya pala siya daw yung bagong senyorito. Mukha kang ang alipin sa gigilid. At kapag nilegit check ka ng real jokes, di uubra mga hirit mo doon. Kung sa bagay, ganyan nga pala mga baliw, madalas nag-iilusyon. Yung balat mo parang sunog na goma. Yung kulay mo, karimari-marim. Kapag nakipagsuntukan ako sa iyo, ang tawag doon, shadow boxing. Kasi mas dark ka pa sa aura ni Lil Strokes na may counting presence din ni Saito. Kung si Shernan pinapaputi ng Diyos, eto naman may reverse vitiligo. Gago. Kaya anong pinagbubuntis ka ng mama mo, na manananggal, lahat ng kadiliman sa mundo sa sinapupunan niya na ipon. Kaya anong ginender reveal ka, puta kulay black yung ribbon. Pero magre-rebat yan. Uulitin niya na naman yung, kaya ako maitim kasi ako ay proud Pinoy. Pukin ang ina mo. Pinoy maitim? Isipin nyo nga si Emilio Aguinaldo, egoy. O kaya si Jose Rizal, niga. Diba? Mababago yung kasaysayan dahil sa katangahan nito. Yung mga miyembro ng Katipunan magiging Katipunegro. Ano? Nakaka-open ba masyado yung mga rap ko, utol? Ikaw tong maitim na komedyante pero wala kang dark humor. Anak ka ni Bentong kay Whitney Tyson. Mapangahas pero walang taglay na kamandag. Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milya, doon ka lang nakakahit ng milestone. Galing ni BR Pero dito. sige na, ikaw na crowd favorite. Minahal ka nila kasi naa-attract sila sa yung kengkoy na appearance. Pero kung tingin mo sapat yan, nagkakamali ka. Patunay yung laban ni Bagsik kanina na hindi lahat madadaan sa karisma. Shit. Lakas ni BR dito, men. Ano siya dito? Sobrang prepared, sobrang pinaghandaan niya si BR. Ay, si Manda. And para sa akin, shit. Hindi man ito yung Batang Rebelde na napanood ko sa mga past battles, pero ang ganda talaga, ang galing talaga ng pagkakakonstruct niya ng rhymings niya, ng mga verses niya, yung choice of words, yung mga suntok, tapos mga jokes, sobrang balanse, no? Nagjo-joke si BR, tapos sisingitan niya ng bara, 'di ba? Naka jokes over bars or bars over jokes, depende. Ang galing ni BR, rhyming scheme, ang galing niya mag-rhyme, puta. Ang sarap pakinggan ng mga yung rhyming scheme ni BR. Medyo nakulangan lang ako sa dito, sa maganda ender, yung ender, ang ganda nun. Yung Bagsik, hindi nadadaan sa charisma, puta. Di mo alam kung siningit lang niya ba yon, siningit, diba? Kasi syempre, nung bago yung laban na to, nung Bagsik tsaka Charisma,
Pero hindi naman, wala naman nakakaalam na mananalo si Bagsik, 'di ba? So feeling ko siningit na lang ni ano yun, ni BR yon sa verse niya, sa ender niya. Kasi ano yung magiging ender niya kung sakaling hindi, alam natalo ulit si Bagsik sa laban na yon. Ano yung magiging ender niya, 'di ba? So syempre iba, 'di ba? Nanalo si Bagsik. Naging ano tuloy, nag-complement tuloy yung adlib niya. Feeling ko adlib lang yun eh. Feeling ko dagdag na lang yun. So ang galing nun, ang galing nun. Ang taba ng utak ni BR doon. So ayun, performance sobrang linis. Para sa akin iba yung naging approach, iba yung naging energy ng round 2 ni BR dito kumpara dun sa round 1. Kasi yung round 1 niya para sa akin medyo pa yun, dead air pa yun sa akin, no? Medyo hindi pa ganun ka effective yung mga binibitawan niya. Then second half, doon na naging effective si BR. Doon na yung may mga malalakas siyang punto, suntok, 'di ba? So maganda yon, kaya binigyan ko ng 9 yon. Then round 2 naman ni BR, nag-umpisa siya dito sa energy na tinapos niya sa round 1. Kaso nga lang more on jokes yung naging umpisa niya. So okay naman yun. Pero nakulangan naman ako dito sa pinaka punto at haymaker at mga bara. Kasi kung ikukumpara ko yung buong round 2 ni BR, para sa akin yung second half ni BR dun sa round 1, feeling ko kaya pang tumapat yung kalahati ng round 1 ni BR dito sa buong round 2 niya. Sa sobrang nagkulang sa mga punches itong round 2 niya, no. So ayun lang yung masasabi ko. Kung okay naman yung naging performance ni BR dito, pero medyo nakulangan lang ako sa mga direct punches, unlike dun sa round 1 na solido talaga yung mga kahit na sabihin natin pili or ilan lang yon, sabihin natin 2 or 3 haymakers, mabigat pa rin yung punto na yun eh. Dito kasi sa round 2 medyo, I think isa or dalawa, parang ganun lang, and hindi pa yun enough para dun ma-compare sa second half ng round 1 ni BR. So yun, Manda B. Yo! Tang ina! Yo! Yo! Hindi daw Pilipino ang mga negro. So hindi pala Pilipino si Saito. Yo! Magaling daw to mag-basketball. Wow ha! Nakakatuwa. Yung laro hindi pa nagsisimula, pero si Marvin nakadepensa na yung muka. Magaling daw to mag-basketball. Yes, it is true. Yung galawan niya, kangkarot. Yung muka, kangaroo. Nung nakita ko laro nito, ako'y oh shit. Yung galawan niya, malaluka. Luka Bogchik. Gago. Basketballista. Si Manda gumagamit siya dito ng 2 lines. So, ang daming suntok, no? Pero pa rin, nag-fall pa rin sa jokes. Chick. Basketballistang adik, lakas ng tama mo, sir. Pag nakakasalubong mo to sa daan, biglang nagko-crossover. Meron sa akin nakapagsabi, bully ka daw dati. Nung nag-aaral ka, lagi kang nag-guidance kasi mabagra ka daw pare. Nagpipigil ka ng tae. Tas uutot ka at ipapaamoy mo sa katabi mong babae. Kaya ayaw ka nang isama pag may outing at swimming ang klase kasi umiihi ka sa swimming pool tas hindi mo sinasabi. Sa pagre-rebelde mo, nawalan ka na ng kaibigan. Kasi lahat ng friends mo, hinahamon mo ng barilan. Kaya nung nag-aaral ka, wala kang ganong barkada. Kasi sa tuwing papasok ka ng school, lagi kang may baong granada. Kung pinupuna po pagkabaliw ko, mas baliw ka, fre. Biruin mo may mga bagay kang pinaglalaban na wala kaming pake. Wala daw masama sa pagre-rebelde kung gusto mo yung ginagawa mo. So, pwede ko palang suwayin utos ng nanay ko kasi tinatamad ako. So, pag tumaay ako at ayoko magbuhos, pwede pala ako mag-utos.
Pag wala akong pagkain, yung ulam mo, pwede ko agawin. Pwede pala akong magnakaw pag wala akong pera. Ganyan ang utak ng rebelde. Kaya nagkakakera. Galit na ako. Galit na ako, pasensya. Yung kabubuhan mo kasi di maipaliwanag ng siyensya. Yan ang resulta ng madalas mong pag-absent sa eskwela, pinag-aaral ka pero mas pinili mong manood ng Cinderella. Papatayin kita gamit simpleng letra, mawawalan ng beat puso mo na parang akapela. Nung nagtawag ng old god si GL, hindi ka kasama. Grow up, bata, munting paalala, itong pinapagalitan kong bata, sana magtanda na. Nanatili kang rebelde kasi galit ka sa iyong ama. Nanatili kang rebelde kasi pasaway ka sa iyong ina. Ayaw mong makinig sa opinyon ng iba. Nanatili kang rebelde kasi kala mo kaya mo lahat mag-isa. Nanatili kang rebelde kasi ikay tanga. Kahit veterano, di ko gagalangin ito. Burado sa akin pagka-rebelde mo. Bata na lang tingin namin sa'yo. Okay, mahirap yung round 2. Mahirap yung round 2. Okay, round 2 ni Manda, para sa akin, na-maintain niya yung power at energy niya sa round 1. Ito overall na lang to sa performance ni Manda kasi ibang Manda yung napapanood ko ngayon. Hindi ito yung Manda na ina-expect ko, hindi ito yung Manda na napanood ko before. Hindi ito yung Manda na napanood ko sa FRBL, hindi ito yung Manda na napanood ko sa last battle niya. So ibang Manda to. So medyo nakulangan ako sa sa punches kasi alam ko kayang sumuntok, kayang magsulat ni Manda Baliw ng mga effective haymakers eh. So gaya na lang ng laban niya kay Bagsik, no? Sobrang lakas ng dalawang 'yon. Pero dito kay BR na laban niya, medyo nakukulangan ako kasi alam ko kaya niya, alam kong may mga alam kong may ibibigat pa yung mga linya ni Manda. So medyo nakulangan lang ako dito. And akala ko yung round 1 niya is yung pinakabuelo niya. Akala ko round 2 papalo na siya ng mga malalakas na linya. Kitang-kita na naka 2 lines si Manda Baliw dito at hindi ko may tatanggi na hindi yun effective. Sobrang effective nun. Buhay yung crowd buong round 2 ni Manda, pero sa punches, kung titignan natin, more on jokes talaga yung pinakita ni Manda Baliw, no? So punches wise, medyo tagilid tayo doon sa mga punches. Mabibigat na suntok, hindi ko masyadong na feel yung mga mabibigat na suntok. So, yung round 1 and 2 ni Manda, I think same ng power, same ng energy. Then, yung round 2 naman ni BR, para sa akin, bumaba yun, unlike dun sa round 1 niya. So, round 1, bibigay ko yun kay BR sa score na 9-8, sabi ko nga. Then, round 2, na-maintain ni Manda Baliw yung consistency, no? Na-maintain na, consistent pa. Redundant, no? So, na-maintain ni Manda yung enerhiya niya dun sa round 1. Si BR naman from round 2 na may solid na linya. From round 1 na may solid na linya. Then pagdating sa round 2, medyo humina yon. So, tabla sa 8 puntos yung round 2. So, 16-17 in favor of BR pa rin naman. Ito na, round 3 na. Kaya lang yan. Kanino bang anino to? Galit na galit. Inggit ka lang sa basketball kasi ako sa iyo ay mas better. Sobrang galing ko at gwapo, kasama ako sa first bite ni Kylie Jenner. Gago. Pero round 3 na. No choice. Kailangan ko nang gamitin yung nakatago kong estilo dito. Ito'y minana ko pa sa aking mga ninuno na kung tawagin ay hipnotismo. Sundan mo lang to kaliwat kanan, sigurado makakaramdam ka ng pagkahilo, iho. At pagpitik ko sa aking daliri, sigurado bigla kang makakatulog dito mismo. Puta, ako pala yung nakatulog eh, no? Ito'y reverse hypnotism. May pangontra si Barok. Yung round mo kasi sobrang boring, kaya ako yung inantok. At
At matanong kita, Bugok, sure ka ba na lalaki ka? Kasi kung ganun, sarap battle kasi yung kabadingan mo bigla-biglang sumusumpong. Kasi kung totoong lalaki ka, nung battle mo kay Kayram, bakit mo siya hinamon ng sundutan ng tumbong? Sundutan ng tumbong? Yun na ba yung napili mo na pandagok? Yung hirit mo ay pambayot. Kayram, sundutan ng tumbong. Walang connect, kaya pilit na lang pinasok. At nung huling ahon, Royal Rumble, si Bagsik. Lakas kasi ng bars ko, nagkaka-technical tuloy eh. Technical problems, i-ano natin yan, troubleshoot. Royal Rumble, si Bagsik, ginawa kang alipin, katulong at alalay. Ginamit ka kang kasangkapan at sandatang pangsalakay. Gawin kang sakripisyo, yun lamang ang kanyang pakay. Nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. Okay, sa mga di pa nakakaalam, yung Royal Rumble doon sa Ahon 13, ano doon eh, may linya or may ginawa si Bagsik doon, yung dinakdakan niya. May dalang ring si Manda. Then tapos hindi ko lang alam kung sino yung dinakdakan niya doon. So ayun, may dalang ring si Manda doon, then dinakdakan siya ni Bagsik, no. So ayun. At speaking of Bagsik, di ba para di na siya mang-rape, tuturuan mo siyang mag-masturbate? Diyan magaling ang idol nyo, kaya eksena sa isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, wala magawa, kaya't naghanap ka ng bold na makakalkal. Agad mo sinara ang pintuan, pero di mo na malaya na yung asawa mo ay papasok, par. Sobrang lakas ng paglagapak, ang akala niya may sinasampal, at yung asawa mo ay nagulat ng binuksan ng pintuan dahil huling-huli ka niya na nagsasalsal. Pero bitin ba yung suntok? Yung 4-bar setup, walang wordplay na high class. Nahuli kasi ng misis, kaya naudlot yung climax. Gago. Pero sa pagkakaibigan nyo ni Bagsik, ikaw yung bad influence sa kanya. Kasi real talk, may tinatakbuhan tong obligasyon. At kahit maging single mom yung babae, hindi sa kanya mahalaga. Hindi na para pangalanan kung sino yung nadisgrasya mo, tanga. Pero buntis yung aso ng kapitbahay nyo at ikaw ang ama. Wala kang awa, tarantado. Huling-huli ka daw sa akto, dinodog style mo yung aso. Pero sa relasyon, masyado din tong gago. Kasi yung misis mong si Jen, dati okay naman siya sa relasyon nyo eh. Kasi araw-araw mo binibigyan ng bulaklak, tsokolate, gabi-gabi mo pa akong haranahin. Ngayon, kinukulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Oo, nagaya. Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Ayos! Ayos yun, no? Nagaya kay Bagsik. Ayos, ang galing. Ang galing lang kasi parehas sila ng ano doon. Parehas sila ng nasulat, no? Parehas silang may nasulat about dun sa oxygen. Tapos Jen din yung pangalan ng ano, sinasabi ni BR about na karelasyon ni Manda. So wala, ang kulit lang kasi di naman natin sabihin na nagsulatan sila. Syempre pride ng isang MC, no. Parang syempre pride yun ng MC na bakit ako tatanggap ng sulat mo. Kaya ko naman magsulat. So ayun yung pinaka ano nun. Pero ang cute, no? Ang galing lang na parehas silang may naisip about na wordplay dun about dun sa Gentas Oxygen. Napanood niyo na yung kung panoorin niyo yung review ko sa Bagsik vs Charisma, ayun yun. Or kung ayaw niyo naman ng review, panoorin yung review, yung mismong battle, panoorin niyo yan. Nagaya ba kay Bagsik? Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Syempre, ito, feeling ko nagulat din si BR dun sa naging linya ni Bagsik eh. Kaya anong nangyari, pinatungan niya yun ng freestyle na. Yun, freestyle yun. Yung pinasok niya doon. So, ang galing. Taba ng utak ni BR. Alam mo yun, on the spot nakakaisip ng mga ganitong adlibs. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandidistract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical.
Ay, gago. Kita nyo? Kita nyo? Gago, wasak. Puta, ulit nga. Ulit, gagi, wasak, men. Fake choke. Pero, wait lang, hindi ko pa nagulat ako eh. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi foul. Doon lang siya nakaka-technical. Gago, wasak. Na corner. Sabi ko kanina sa round 1, kasi 'di ba nagbigay si Batang Rebelde ng ender doon na sobrang angas na pag nagrebat pinakita lang na something ganyan, 'di ba? So sabi ko doon, ang comment ko doon, kino-corner niya si Manda Baliw sa ganung paraan. Pero anong nangyari, hindi na corner ni BR sa round 1 si Manda, no? Pero bibigay ko pa rin kay Manda 'yon. Sabi ko nga, alam niyo na i-score. Then hindi ko ina-expect na dito niya mako-corner sa round 3, no? So ang galing lang, no? Kasi paano kung hindi nag-react si Manda Baliw doon sa fake choke na yon, no? Paano kung hinayaan na lang ni Manda Baliw na isipin kunwari ni Batang Rebelde yung nakalimutan niyang line. What if ganun? What if hindi kumagat si Manda Baliw doon? Pero anong nangyari kasi kumagat eh. So, ayun pala yung sinasabi sa Facebook, ayun pala yung mga nababasa ko sa Facebook na na-corner nga daw ni Batang Rebelde si Manda Baliw. Tunaw, men. Tunaw. Kasi yung sulat ni BR is para dun eh. Para dun sa gagawin ni Manda na pandi-distract. So, alam mo yon, that line was made for Manda Baliw's distraction. So, ang galing. Ang galing. Props po siya. Ang galing. Ang creative ni BR dito. Fuck. Sobrang solid nun. Ganyan ang sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi foul. Doon lang siya nakaka-technical. Galing! Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na di tinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Tang ina, wasak. Ang lakas ng round 3. Tang inang yan. Doon talaga kinorner niya si Manda Baliw doon. Ang galing nun. Yung rebat, yung ginawa niyang physical, nirebat ko ng lyrical. Para ka nag-window shopping na hindi tinignan yung price daw, yung presyo, kaya nagulat sa counter. Ang lakas nun, ang creative nun, men. Parang ngayon lang ako nakapanood ng ganong ka-creative, no? Kasi yung sulat na yon is para dun sa reaction eh. Para dun sa reaction ni Manda. So, fuck, sobrang solid nun, men. Sobrang solid. Wala akong ibang masabi dun. Ayun yung pinaka nag-matter sa round 3, no? Okay na sana yung feeling ko ang pinaka tumatak na sa akin bago dumating yung linya na yun, yung oxygen eh. Yung oxygen kasi nga parehas sila ni Bagsik. Pero anong nangyari? After nun, may pakulo pa pala si BR, and para sa akin tinunaw niya yung Manda Baliw doon even hindi pa siya nag-i-speed. So kailangan natin makarinig ng isang malupit na linya kay Manda Baliw para buuin niya ulit yung sarili niya, kasi nga natunaw siya doon sa performance or hindi nga performance dun sa linya na yon, dun sa setup na yon ni BR. So tignan natin. Okay, game. Putang ina mo ha. Ribatan ba? Ha? Ribatan ba, pare? Nagsundutan daw kami ng tumbong ni Kairam. Yun ang kanyang sinasabi. Nagagalit ka lang kasi hindi ka namin sinali.
Ayan, tangina mo ka. Dapat sa'yo hinahambalos. Nung pinuwitan ko yung aso, bakit ka nagsiselos? Yo! Lagi mong kinukumpara sarili mo sa mga NBA players, ang tatangkad ng mga yon. Ikaw sa sobra mong liit, kaya mong mag-jumping rope gamit sintron. Kala mo, kayang sumipa ng mataas. Maliit ka ng likas. Mahaba ka nga mag-set up, ang ikli naman ng bias. Ang daming sinasabi na parang sinasapian. Pag ito nag-set up, para siya nagluto ng hapunan, tas natapos ng tanghalian. Sa paliwanagan lang, mas maikli, mas maayos. Kumbaga sa Okay, so feeling ko nauga, Feeling ko nauga si Man W sa ginawa ni BR. Nawalan siya ng effectivity dito, men. Nawala siya. Yung mga two lines niya, effective yun kanina pero this time parang nawalan ng effectiveness yung mga two lines niya. Feeling ko nauga siya doon sa pag-corner ni BR sa kanya. Kung sa paliwanagan lang, mas maikli, mas maayos. Kumbaga sa pera, mas maganda yung tipid kaysa magastos. Tapos, malambing pa sa Ilonggo yung tono niya. Pag bumabanat, di mo malaman kung nagrarap ba o nagbabasa. Repin mo, low waist gang, low waist pero ang laki ng tiyan. Pwede ba ako dyan? Puro ka exercise, yung katawan mo, di naman nagbabago. Yung pag-gym mo, masyado mong feel na feel. Gangsta na nagsusumba. Man, are you for real? Nakita ko sa iyong reel, taglay niya ang mga dance moves parang dancer ni Kuya Will. Ang tunay na lalaki merong bilbil. Alam ni Kuya Kebs ang totoo. Malalaking ahas nakatago sa ilalim ng malaking bato. Kaya wag mo akong inaano. Kahit tanungin mo yung mga tao dito, mas sexy pa ako sa'yo. Tangina mo, batang rebelde. Hindi ka naman healthy. Biruin mo gigising ka ng alas 7 para mag-jogging tas magbabaon ka ng spaghetti. Tangina mo, weirdo, nag-uulam ka daw ng candy. Gago. Sabi mo sa'yo ang Cavite? Mayor ka dun, men. Para kasi Heb Abi, pati yung QC inangkin. Patay ito sa akin. Gamit ang mga barang nakakagulat na parang si Titong umakyat sa kwarto ni Pamangkin. Sa mga joker, lagi kang game over. May galit ka sa Bisaya simula nung tinalo ka ni Ponger. Tinalo ka ng mga linyahan niyang, welcome to my place. Durog ka na panes, tapos tatlong... Welcome to my place. Okay, napanood natin yon. Nag-choke kasi si Batang Rebelde doon. May nag-request na nun kaya panoorin niyo na lang yung review ko doon. Tawa rin ako ng tawa doon. Tapos gago to si Man W. Tinalo ka ng mga linyang welcome to my place. Okay, props. buwan kang depressed. Yes. Tinalo ka ng mga linyahan niyang, welcome to my place. Durog ka't na panes, tapos 3 buwan kang depressed. Yung nunal mong parang permanenteng kulangot, sabi ng nanay mo, swerte daw yan. Naniwala ka naman. Yayaman ka daw dyan na parang nanalo sa sugal, kaya hindi ka na nagtrabaho, umasa na lang sa nunal. Woo! Ayoko mamersonal, pero puro lang to pagwapo. Babad sa games at hilata sa kwarto, habang yung asawa niya, OFW, nagsisilbi sa mga mababahong Arabo. Ganyan ba yung dapat kabiliban na tao? Yung asawa yung pinagtatrabaho? Lopit. Kung di ka pa nagrebelde, wala ka pa pinaglalabas sa sarili, para kang tanga ka. Mabuti sana kung makakatulong sa marami yung slogan mo, mas maganda pa. Akala ko pa naman yung pinaglalaban para sa bayan, pansarili lang pala. Time? Anta Paliw versus Batang Rebelde. Yun, sabi ko nga sa inyo, round 3 ni Manda para sa akin, nawalan siya na effectiveness. Feeling ko nauga siya doon, feeling ko na corner siya doon. So, eto, mabilisan na lang sa performance ni Manda Baliw sa round 3, no. Round 1 to 3 para sa akin consistent. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2 at yun din yung pinakita niya sa round 3. So, consistent siya from
round 1 to 3. Hindi, para sa akin, hindi tumaas yung power, hindi tumaas yung energy, hindi tumaas yung level. Basta, na-maintain niya kung ano yung naumpisahan niyang performance. So, ayun lang, from all 3 rounds, no? Yun lang yung pinakita ni Manda Baleo. So, I'll give it 24, 888 para kay Manda. Then, Batang Rebelde, para sa akin, paiba-iba yung naging approach niya dito. Malakas yung round 1 niya, especially yung second half, sobrang tindi nun. Binigay ko ng konting edge kay Batang Rebelde yung round 1, kaya binigyan ko ng 9-8 na score in favor of BR. Then round 2, sobrang dikit kasi sabi ko nga si Manda Baleo from round 1 to 2 na maintain niya. Then round 2 naman ni BR, feeling ko yung buong round 2 niya hindi pa rin enough yun sa second half ng round 1 niya, kaya binigyan ko ng 8 rin yun, kaya tabla yung round 2 sa akin. Then, sobrang lakas ng round 3 ni BR. Sobrang lakas ng BR. Sobrang lakas. Yung adlibs niya, yung freestyle na siningit niya doon sa sulat niya. For sure naman freestyle yon kasi yung oxygen something. For sure freestyle yon. Eto, maging honest ako sa inyo. Bibigyan ko ng 10 points yung round 3 ni BR para sa akin kasi sobrang solid talaga ng round 3 niya. And dahil sa naging performance ni BR sa round 3, feeling ko sobrang nawala or nasira ni Batang Rebelde yung composure ng isang Manda Baleo. Nawala siya sa performance, nawala siya sa linya, nawala siya sa metro. Although effective yung mga jokes na binitawan ni Manda Baleo, pero yung tumatak kasi doon sa round 3 nila is yung 'di ba? Is yung pag-corner ni BR doon sa estilo, no? Tapos hindi lang 'yon. Dinagdagan pa 'yon ni BR ng yung ginawa niyang physical, nirebat ko ng lyrical. Doon pa lang tapos na yung laban. Natunaw talaga si Manda Baleo doon at hindi na niya ulit nabuo yung sarili niya doon sa pagkatunaw na ginawa ni Batang Rebelde. Kaya it's a 10-8 in favor of Batang Rebelde. Pinakamalakas na round ni BR yung round 3. So 9, 8, 10, 27 to 24. Dikit man pero sa performance putya lamang na lamang si BR doon. So yun, rounds 1 and 3 BR, round 2 tabla. So sana may makapares tayo dito. So yun, BR. Rebelde, mag-iisang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado 3-2. 3-2. Yung score is deserving, no, convincing. Deserve ng dalawang MC yung ganitong kadikit na score. Convincing, na convince ako na ganito yung score. Pero sana BR yung panalo dito. Okay, para kay Manda Baleo. Shout out, Kubu. Okay, kahit si Manda Baleo nagulat na siya yung panalo doon. So feeling ko tinanggap na niya ata yung talo, na kitang-kita nyo naman sa reaction ni Manda Baleo na akala niya talaga talo na siya doon dahil sa pag-corner ni Marvin sa kanya or ni Batang Rebelde. So pakinggan natin judges dito. 39 Yanko, Big Slick Clothing, by Tata Alex, Overdose, Omano Cusgado, Jeffrey Simeon, Mayabang Tags, Robin Rhymes, 99, Pouch 1, Renzo, Moto Bouncer, Peace, Manda Baleo. Shout out sa lahat ng sumuporta sa amin. So yun. Ayun, round 1 tsaka round 2, Manda Baleo ako. Maganda yung pinakita niya, hindi nasabayan ng joke ni BR. Pero yung round 3 ni BR, para sa akin sobrang solid yun. Pero hindi pa rin na tapatan yung dalawang round na nakuha ni Manda. So Manda Baleo. Yun, binoto ko si Manda Baleo. Siguro round 1, 2, Manda Baleo, round 3. Sobrang dikit pero lamang ng konti si BR sa round 3. Para sa akin, kung punchline count ko binasi, mas maraming punches si Manda, tsaka mas, kumbaga yung punchlines niya, mas marami siya. Alam nyo kung bakit nasasabi nila na mas maraming punchline si Manda Baleo? Kasi nga naka 2 lines si Manda Baleo dito, men. So, marami talagang punchline ang naka 2 lines na style. So, yun. Punchlines, tapos mas naglanding agad. Si BR kasi medyo mahaba yung fillers. Okay naman yung punchline, pero yun, medyo umasa siya masyado sa fillers, kaya mas nanaig si Manda talaga kung pagdating sa punchlines.
Manda Baliw. Neymar Industria, 1 and 2, binoto ko Manda Baliw. Sa 3, ang ganda ng ginawa ni Batang Rebelde dun eh. Yung kung paano siya nag-react, kung paano niya na-rebat yung ginagawa ni Manda Baliw. Para sa akin tabla yun, 1 and 2, Manda Baliw, mas nagawa niya yung karakter niya ng mas epektibo para sa akin. Pati yung mga sulat niya kung paano lumalanding, kung paano niya dinuduktong. Ulit sa panibago na namang konsepto. Props kay Batang Rebelde, Manda Baliw yan, 1 and 2. Hindi ako mas binoto ko si Batang Rebelde. Round 1, inano ko na lang tabla sila. Tapos sa round 2, bibigay ko sana kay Manda Baliw. Kaya lang round 2 niya kasi lumalaylay, taas baba yung energy niya. Tama. Kaya kay BR kasi sakto lang, parang pabuela sa round 3. Tapos yung round 3 naging deciding factor sa akin. Dahil ang hirap ng ginawa ni BR. Paano ko ng rebuttals, hindi ito bias, pero sobrang hirap nun men. Yung in fronto, parang hindi natin alam kung setup talaga yun. So ayun na nga, parang ayun na rin yung gagawin, yung kasama sa runs ni BR. Di ko alam kung ayun talaga, pero nataon. Sumakto pa, sobrang hirap nun. Tapos naitawid niya pa sa pinaka malakas na ender. Kaya kay Manda sobrang solid and lap trip pa rin. Pero ang inano ko dito yung consistency ng banat. Although si Manda Baliw ng 1-2-1-2, pero yung buong round ni BR sobrang linis, tapos panapos din talaga. Pero congrats parehas. Batang Rebelde. Yo, GL nga po. Binoto ko Batang Rebelde. Round 1 binigay ko kay Manda. Mas malinis. Parang nahabaan ako sa line marking na ginawa ni BR. Okay. Parang sayang sa oras. Pero round 2 binigay ko kay BR. Sa dami ng suntok, rhyme schemes, yung mga freestyle niya, yung tungkol kay Bagsik. Round 3 binigay ko kay BR dahil sa yun, freestyle ability, tsaka medyo nabitin ako sa rounds ni Manda. So yun, 2 rounds BR, Manda. So Batang Rebelde. So yun, wala man tayo naging kaparehas na vote doon, pero okay pa rin naman yung naging outcome. Magkaiba ng kung paano nakita ng mga live judges yung battle sa kung paano ko nakita at paano ko iniskoran yung battle. Pero props dun sa dalawang bumoto kay BR. Naintindihan ko yung punto nyo, pero yun, naintindihan ko yung punto nyo, pero yung scoring natin per round magkaiba tayo. Pero okay lang. Sa dalawang bumoto kay BR, props kasi parehas tayo. BR din ako dito sa battle na to, kaya ayun, props sa ating tatlo. Pero ayun, Manda Baliw, congrats. Sobrang kuwela. Then yung sinasabi niya dito na ibabalik niya yung dating komedya before, no? Ito yung naka 2 lines, and ngayon effective pa rin naman, lalo na kung yung 2 lines na yun is more on bara talaga, suntok talaga, sobrang ano talaga yun, bigat talaga nun. Pero bawi, kailangan bumawi ni Manda Baliw sa performance niya dito, kasi kung ako yung tatanungin, kung ako si Manda, hindi ko tanggap yung pagkapanalo ko doon, kahit maski kasi siya nagulat na siya yung panalo, no? So ayun, congrats pa rin both MCs, bawi sa next battle. Pero alam ko yung next na battle ni Manda, talo siya kay Zaki sa Ahon ba yun? Di ko alam kung Ahon yun eh, pero alam ko talo si Manda Baliw kay Zaki. So yun, kita-kits tayo sa next na review. Pero shoutout ulit muna kay P2 sa nag-request ng Manda Baliw vs Batang Rebelde. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.